tesis na ating sinusuri ay nagsasabing ang ako ay biyayang tinatanggap at sabay na isinasa katuparan. Kapag binabalikan ko ang masang salita, agad kong nararamdaman na hindi lamang ito isang konseptong pilosophikal. Para sa akin, sa itong paalala, isang hamon na ang aking pag-iral ay hindi aksidente, hindi produkto ng tiyamba at hindi rin basta-basta nabubuo ng walang pakikibaka. Ang pagiging ako ay isang regalo at isang responsibilidad. Kung isipin ko, ang buhay ko, madali kong makikitang marami sa kung sino ako ngayon ay hindi ko pinili. Ang aking pamilya, ang mga taong una kong minahal at unang nag-influensya sa akin, ang mga kondisyon ng aking pagkabata. Sa ganitong paraan, tama na sabihing biyaya ang aking pagkatao. Ngunit habang lumalaki ako, unti kong natutuklasan na hindi sapat na tanggapin ang mga binigay sa akin. Kailangan ako mismo ang magdesisyon kung paano ko dadalhin ang mga ito, kung paano ko gagamitin ang aking lakas, kung paano ko usayan ang aking kahinaan, at kung paano ko hubugin ang sarili ko sa direksyon na naniniwala akong makabuluhan. Dito ko mas naunawaan na ang aking pagmemeron ay natatangi. Totoo ngang ako lamang ang maaaring maging ako. Walang ibang tao ang may parehong pinagdaanan ko, parehong pinangarap ko, parehong takot ko, parehong pag-asa. Kahit ang mga taong malapit sa akin, kahit kamag-anak ko ay may hiwalay na landas. At sa pag-unawa sa katotohanan ito, napagtanto ko na ang aking halaga ay hindi makukuha sa panggagaya. May panahon sa aking buhay at marahil lahat tayo ay dumaan dito na tinangka kong suotin ang anyo ng iba. Ginusto maging gaya ng mas magaling, mas matalino, mas maganda, mas sigurado, mas kumpiyansa. Pero habang ginagawa ko iyon, mas lalo kong naramdaman na lumalayo ako sa sarili ko. Mas lalo akong tila nabubura. Kaya tumama sa akin ang linya na hindi ako nagiging ako kapag wala akong inaako. Dahil walang pwedeng umako ng buhay ko kundi ako mismo. Walang ibang makakapagpapasaya kung ano ang tunay na mahalaga sa akin. Ang pag-aako, ang pag-ako ng responsibilidad ay masakit minsan. Kailangan kong harapin ang sarili kong desisyon, pati ang sarili kong mga pagkakamali. Ngunit doon ko rin natatagpuan ang tunay kong lakas. Sa kaalaman ng mga pinili ko, tama man o mali, ay bahagi ng paghubog sa akin. At habang mas natututo akong akuin ang sarili kong buhay, mas lumilinaw ang aking buksyon. Hindi lamang ito tungkol sa magiging trabaho. Ito ay tungkol kung ano ang dudulot ko sa mundo, kung paano ko gagamitin ang sarili ko bilang biyayang mayroon din namang ambag. Pero hindi dito nagtatapos ang paghubog sa sarili. Ang pagkatao ko ay laging nakaugat sa tatlong mahalagang realidad: sarili, karanasan at ugnayan. Una, ang pakikipag-ugnay sa sarili. Ito ang mga sandaling tahimik kung saan kailangan kong tapatin ang sarili ko. Ano nga ba ang gusto ko? Ano ang iniiwasan ko? Ano ang ikinatatakot ko? Mahirap ang ganitong klaseng pagninilay dahil walang pagtatakpan, walang dahilan, walang mangkukumbinsi kundi ang sarili ko mismo. Ngunit dito ko nakita ang mga puwang sa loob ko at dito ko rin nakita ang mga biyayang hindi ko napapansin. Ikalawa, ang aking mga karanasan. Marami sa mga pinakamahalaga kong natutunan ay nagmula sa mga karanasang hindi ko hingi, minsan pagod, minsan masakit, minsan nakakapanghina sa bawat. Pero sa bawat isa, may pinakita sa aking bago tungkol sa sarili ko. Na kaya kong magmahal, kaya kong bumangon, kaya kong magpatawad, kaya kong magsimula ulit. Ang karanasan ang nagsasanay sa aking maging totoo. Katlo, ang aking mga ugnayan, hindi ko maunawaan ang sarili ko at sa mga taong minana ko.
Kahit ang mga sugat na natamo ko mula sa relasyon ay bahagi ng paghubog ko. Ang mga tao ang salamin kung saan ko nakikita ang mga bahagi ng sarili kong hindi ko laging napapansin. Ang aking kabutihan, ang aking mga kahinaan, at ang aking mga limitasyon. Sa lahat ng ito, napansin kong walang sandaling natatapos ang pagbuo ko sa sarili. Ang buhay ay hindi isang tuwid na landas. Hindi ito isang direksyong hindi nagbabago. Sa halip ay walang hanggang paghahanay at pagpili araw-araw. Kailangan kong tanungin ang sarili ko, ano ang mahalaga ngayon? Ano ang kailangan kong yakapin? Ano ang kailangan kong bitawan? Kanino ko dapat ialay ang aking oras, ang aking lakas at ang aking sarili? Ang mga tanong na ito ay minsan nakakapagod, pero sila rin ang nagbibigay ng direksyon. Sila ang nagpapaalala na hindi ko kailangan maging perpekto, kailangan ko lamang maging tapat. Hindi ko kailangan maging pinakamagaling, pero kailangan kong maging tunay. At hindi ko kailangan sundin ang inaasahan ng iba, sapagkat ako lamang ang may hawak ng aking buhay. Kaya para sa akin, ang buong thesis ay nagiging isang napakalalim na gabay sa pamumuhay. Ikaw dito na ang aking pagkatao ay hindi proyekto ng mundo, kundi biyayang dapat tanggapin at dapat harapin. Ang totoong kaganapan ko ay nangyayari lamang kapag nagpapasaya ako. Hindi kapag ginagaya ko ang ibang landas, na ang kaligayahan ay hindi nakukuha sa pagsusunod sa pamantayan ng iba, kundi sa paghubog ng sarili sa liwanag ng mga bagay at taong tunay na mahalaga. Sa huli, ang pagiging ako ay paglalakbay, isang mabagal, minsan magulo, pero makabuluhang paglalakbay. At habang tinatahak ko ang landas na ito, ang mahalaga ay hindi kung gaano kakabilis umabot, kundi kung gaano kakatapat sa aking sarili. Sa bawat araw-araw na ginagawa ko yon, unti-unti kong natatagpuan ang biyaya, ang layunin at kaganapan ng pagiging ako.